Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang 9 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Emma Grossman, na pinapanood ang isang pusa na lulunod sa isang fountain mula sa bintana ng kanyang kwarto. Isinara niya ang mga kurtina at ipinagpatuloy ang kanyang pangumagang gawain na walang ipinapakitang awa sa nalulunod na pusa. Si Emma ay nakatira kasama ang kanyang amang biyudo na si David Grossman. Siya ay isang mahusay na estudyante at magalang na bata. Gayunpaman, tila wala siyang damdamin. Sa umagang iyon, sinabi ni Emma sa kanyang ama ang kanyang layuning manalo ng Citizenship Award sa paaralan. Habang nag-uusap sila, dumating ang tiyahin ni Emma na si Angela. Ipinabatid niya kay David na nakahanap siya ng bagong tagapag-alaga para kay Emma. Lumalabas na ang dating tagapag-alaga ni Emma ay nagkaroon ng isang malas na aksidente. Habang nag-usap sila, itinuro ni Emma ang patay na pusa sa fountain. Inilabas ni David ang pusa, ngunit tila walang emosyon si Emma tungkol sa pagkamatay nito. Sa araw na iyon sa paaralan, natakot ang mga bata sa isang putakti habang sila ay nag-aaral. Habang tumatakbo ang mga estudyante sa takot, matapang na kinuha ni Emma ang isang baso at hinuli ang putakti upang pakawalan ito sa labas ng bintana. Samantala, ini-interview ni David ang isang tagapag-alaga na nagngangalang Chloe. Nagustuhan niya ang portfolio ng trabaho ni Chloe, kaya't kinuha niya ito. Mukhang interesado si Chloe kay David. Balik sa paaralan, ang kaklase ni Emma na si Katie ay naglalaro ng mabangga niya si Emma na tumulong sa kanya na makatayo. Pinanood ng kanilang guro ang mga pangyayari. Tila sinusubukan ni Emma na maging mahabagin upang manalo ng Citizenship Award. Kinagabihan, nag-practice si Emma ng pagngiti sa harap ng salamin. Kinabukasan ay araw ng paggawad. Binihisan ni David si Emma at dinala siya sa paaralan. Ang lahat ng mga magulang at estudyante na nakaupo sa audience nang ipahayag ng guro na si Milo ang nanalo ng Citizenship Award. Labis na nadismaya si Emma. Nang kausapin ni David si Emma tungkol sa pagkapanalo ni Milo, sinabi niya na siya ang nararapat na manalo at nagsimulang insultuhin si Milo. Humingi siya ng paumanhin nang tingnan siya ni David ng hindi sang-ayon. Makalipas ang ilang sandali nang walang nakatingin, dinala ni Emma si Milo upang ipakita ang isang bangin malapit. Nang magmungkahi si Milo na bumalik na sila, nilapitan siya ni Emma at ang screen ay naging itim. Nang magtanong ang mga magulang ni Milo kung nakita siya ni Emma, nagsinungaling siya at sinabing hindi niya ito nakita mula pa sa bonfire. Biglang, 2 batang babae ang tumakbo mula sa kung saan at sumisigaw ng tulong. Lahat ng mga magulang ay tumakbo upang makita si Milo na nahulog mula sa bangin at nalunod sa dagat. Tinala ng kanyang ama ang katawan ni Milo at sinubukang bigyan siya ng CPR, ngunit patay na si Milo. Kinabukasan sa agahan, tinanong ni David si Emma kung ano ang nararamdaman niya, ngunit tuluyang binaliwala niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan noong nakaraang araw. Pagkaraan, dumating ang bagong tagapag-alaga na si Chloe sa bahay. Kinagabihan, wala si David sa bahay. Nakita ni Emma si Chloe sa kwarto ni David na nagnanakaw ng ilang mga gamot ni David. Habang nanonood sila ng pelikula, hinarap ni Emma si Chloe tungkol sa mga gamot. Nangako siyang hindi sasabihin kay David kung gagawin ni Chloe ang gusto niya. Inutusan ni Emma si Chloe na kuhanan siya ng ice cream. Tinawag siyang bitch ni Chloe pero sinunod pa rin siya. Kinabukasan ay memorial ni Milo. Pagkatapos ng seremonya, lahat ay umiiyak maliban kay Emma. Kinausap ni David ang mga magulang ni Milo at nalaman na nawawala ang medalya. Inakala nilang lumubog ito sa dagat. Bigla na lamang umiyak din si Emma na tila nagkukunwaring malungkot sa harap ng mga magulang ni Milo. Pagbalik nila sa bahay, nag-aalala si David sa kilos ni Emma. Nang tiniklop niya ang mga damit ni Emma, nakita niyang nakatago sa ilalim ng kutson ni Emma ang medalya ni Milo. Tiningnan ni David ang mga litrato ng araw ng paggawad at nakita niya ang ilang litrato ni Emma na nakatitig ng masama kay Milo. Nagsimula siya maginala na may kinalaman si Emma sa pagkamatay ni Milo. Makalipas ang ilang oras, dumalaw kay David ang guro ni Emma na si Mrs. Ellis at isang pulis upang pag-usapan ang pagkamatay ni Milo. Sinabi ni Mrs. Ellis na may nakakita kay Emma kasama si Milo sa bangin bago ito namatay. Nakikinig si Emma sa kanilang pag-uusap mula sa pintuan. Nagpanggap siyang nahulog sa isang florera
at nasugatan ang sarili upang mapatigil ang mga matatanda sa pag-uusap. Nang makita nilang nasaktan si Emma, umalis sina Mrs. Ellis at ang pulis. Habang inaalagaan ni David ang sugat ni Emma, tinanong niya kung kasama siya ni Milo sa bangin, ngunit itinanggi ito ni Emma. Nang sabihin niyang sinabi ni Mrs. Ellis na kasama siya, nagalit si Emma at sumigaw na galit sa kanya si Mrs. Ellis. Kinabukasan, pumunta si Chloe sa gilid ng bahay kung saan nagtatrabaho si David. Tinanong niya kung maaari siyang manigarilyo doon, ngunit tumanggi si David dahil maraming madaling magliyab na likido sa lugar. Pagkatapos, dinala ni Chloe si Emma sa kalsada upang maglaro ng scooter. Habang naglalaro sila, nakita nila ang sasakyan ni Mrs. Ellis sa harap ng bahay ni Milo. Kinausap ni Mrs. Ellis ang ina ni Milo. Sinabi ni Chloe na nagtatayo sila ng kaso laban kay Emma. Alam niya may ginawa si Emma kay Milo, ngunit nagkukunwari ang bata na hindi niya alam ang sinasabi ni Chloe. Pagbalik nila sa bahay, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap. Sinabi ni Chloe kay Emma na kapag nalaman nila kung ano ang nangyari kay Milo, paupuin nila si Emma sa electric chair. Natakot si Emma pero hindi pa rin siya umamin na may ginawa siya. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Chloe si Emma sa paligid ng bahay at napansin niyang wala na ang pugad ng putakti na nasa kisame ng kubo. Pagkatapos, nakita natin si Mrs. Ellis na papaalis mula sa bahay ni Milo. Habang nagmamaneho siya, isang putakti ang nag-distract sa kanya na halos magdulot ng aksidente. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho nang ipakita ng camera ang likod ng upuan. Nandoon ang pugad ng putakti. Nilagay ni Emma ang pugad sa kotse upang subukang patayin ang kanyang guro. Pagbalik sa bahay, natagpuan ni Chloe ang medalya ni Milo sa ilalim ng kutson ni Emma. Ibinatay niya ito sa isang lampara sa dresser ni David upang mahuli si Emma. Nasa banyo si David nang pumasok si Emma sa kwarto at nakita ang medalya. Kinuha niya ito sa lampara at itinago sa likod niya, ngunit napansin ni David. Dinala siya ni David pabalik sa kanyang kwarto at hinarap siya tungkol dito. Nagsinungaling si Emma at gumawa ng kwento na ibinigay sa kanya ni Milo ang medalya habang naglalaro sila. Nagpunta si David sa isang drive upang magpahinga nang makita niya ang isang sasakyan na bumangga sa gilid ng kalsada. Tinawagan din niya si Angela at hiniling na humanap ng therapist para kay Emma. Nagsimula si David na magkaroon ng mga bangungot tungkol kay Emma at Milo. Kinabukasan, hinarap ni Emma si Chloe tungkol sa paglalagay ng medalya doon. Galit na galit siya. Bigla na lang bumaba si David at inanyayahan si Emma na sumama sa kanya. Dinala niya ito sa bahay ni Milo upang ibalik ang medalya sa ina nito. Nalilito ang ina ni Milo, ngunit nagpapasalamat na ibinalik ito. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Nagkaroon siya ng aksidente sa kotse dahil sa mga putakti. Nagulat si David. Nagsimulang umiyak si Emma na sinasabing si Mrs. Ellis ang paborito niyang guro. Gayunpaman, sa kanilang pag-uwi, tila nakalimutan na ni Emma ang pagkamatay ni Mrs. Ellis at pinag-uusapan ang tungkol sa pagbe-bake ng cookies kasama si Chloe. Hindi maapakali si David sa kilos ni Emma. Nang maglaon, habang nagtatrabaho si David sa kubo, napansin niyang wala na ang pugad ng putakti. Nagsimula siyang maghinala na ang kanyang anak ang may kinalaman sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Kinabukasan ay ang unang appointment ni Emma sa kanyang therapist, si Dr. March. Mahabang usapan ang naganap sa kanila. Pagkatapos ng sesyon, sinabi ng doktor kay David na si Emma ay tulad ng ibang normal na bata. Naloko pa ni Emma ang isang psychiatrist. Pagbalik nila sa bahay, nadatnan ni David si Chloe na nagpapaaraw na nakasuot ng sports bra. Sinabihan niya ito na puntahan si Emma. Habang nag-uusap sina Chloe at Emma, sinabi ni Chloe sa batang babae na tinitingnan siya ni David nang may pagnanasa kanina. Sinabi rin niya na maaari siyang maging stepmother ni Emma. Galit na sumigaw si Emma na lumayo ito sa kanyang ama. Kinagabihan, tinanong ni Emma si David kung gusto niya si Chloe. Nalilito si David. Sinabi rin niya na gusto ni Chloe maging stepmother niya. Ngunit late na si David para sa isang date, kaya umalis siya nang hindi masyadong nagpaliwanag. Ilang sandali pa nakarinig ingay si Chloe habang nanonood ng TV. Hinanap niya si Emma, ngunit hindi niya ito matagpuan. Tumingin siya sa kubo mula sa bintana at nakita ang isang anino doon. Pumunta siya sa kubo upang hanapin si Emma. Nang makapasok siya sa kubo, nagsara ang pinto. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit tila nakalock mula sa labas. Biglang kumalat ang apoy sa sahig. Nakita ni Chloe si Emma na nanonood sa kanya mula sa bintana. Sinubukan niyang hampasin ito, ngunit natupok siya ng apoy na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pag-uwi ni David,
Nadatnan niya ang mga bumbero at paramediko sa kanyang bahay. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Chloe. Dinala si Emma sa bahay ng isang opisyal. Sa wakas ay nahanap ni David si Emma at niyakap ito. Kinagabihan, pumunta si David sa kwarto ni Emma. Umupo siya sa harap nito at mahinahong tinanong kung sinaktan niya si Milo. Tiniyak niyang gagawin niya ang lahat para matulungan siya, ngunit kailangang sabihin ni Emma ang totoo. Sa wakas ay inamin ni Emma na itinulak niya si Milo sa bangin. Gumawa siya ng dahilan na sasabihin daw ni Milo ang pagkuha niya ng medalya nito. Pagkatapos ay sinabi niya ng kaswal na hindi niya na iyon gagawin ulit. Natakot si David. Tinanong niya si Emma tungkol kay Mrs. Livia, ang naunang yaya ni Emma. Inamin niyang itinulak niya ito pababa ng hagdan dahil hinawakan siya ni Mrs. Livia sa kamay. Sinabi niya pa na dapat naging mas maingat si Livia. Habang nagsasalita si Emma, nagiging mas agresibo siya. Nang tanungin tungkol kay Chloe, sumigaw siya kay David at sinisi si Chloe sa pagtatangkang maging madrasta niya. Balisa si David, hindi siya makapaniwala ng kanyang maliit na anak na babae ay makakagawa ng ganitong kakilakilabot na krimen. Kinabukasan, tumawag ang sheriff ng bayan kay David at sinabing gusto niyang makipagkita kay Emma. Ngunit gumawa ng dahilan si David na may sakit si Emma. Dinala niya ito sa kanilang bahay bakasyunan malayo sa bayan. Ikinatuwa sila ng kanilang kasambahay. Makalipas ang ilang oras, tumawag muli ang sheriff kay David upang ipaalam na sinadyang sinindihan ng apoy ang bahay, ngunit hindi nila alam kung sino ang may kagagawan. Nang makita ni David na maaring mahuli ang kanyang anak na balisa siya. May baril si David sa bahay. Tinitingnan niya ito paminsan-minsan iniisip kung magagamit niya ito upang lutasin ang sitwasyon. Kinabukasan, habang natutulog si David, pumasok si Emma sa kanyang kwarto at hinalikan siya. Isinara niya ang lahat ng bintana at pinuksan ang lahat ng gas stove upang subukang patayin ang kanyang ama. Pumunta si Emma sa tabi ng lawa at nanatili roon. Bigla na lang nagising si David at naamoy ang gas na kumakalat sa bahay. Mabilis niyang binuksan ang mga bintana at pinatay ang mga stove. Nakita niya si Emma sa tabing lawa at napagtanto niyang sinubukan siyang patayin nito. Lumapit siya kay Emma at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Emma na kung may mangyari sa kanya, makakasama siya sa kanyang tiyahin na si Angela na talagang gusto siya. Hinawakan ni David ang kamay niya at dahan-dahang dinala siya pabalik sa bahay. Pagkatapos, nakita natin si David na dinudurog ang kanyang mga gamot. Makalipas ang ilang oras, dinalhan niya si Emma ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Magkasamang uminom ng mainit na tsokolate ang dalawa at pagkatapos ay tinakpan ni David si Emma upang matulog. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, tinawagan niya si Angela at ikinuwento ang lahat ng kasamaan ni Emma kung hindi siya pinaniwalaan nito. Humingi siya ng paumanhin kay Angela at sinabi ng malabo na wala na siyang ibang pagpipilian. Lumalabas na nilagyan ni David ng droga ang mainit na tsokolate ni Emma upang ma-overdose ito at hindi na makapatay ng ibang tao. Ngunit hindi niya sinabi ito kay Angela. Kinagabihan, habang natutulog si David, pumasok si Emma sa kanyang kwarto. Hawak niya ang baril at itinapat ito sa kanyang sarili. Pinaputok niya ito, ngunit nagmintis at tumama ang bala sa unan sa tabi ni David. Nagising si David at tinanong kung paano siya nabubuhay pa. Sumagot si Emma na pinalitan niya ang kanyang mainit na tsokolate ng kay David. Nang makita ni David na papatayin na siya ni Emma, agad siyang tumalon upang agawin ang baril mula sa kanya. Mabilis na kinuha ni Emma ang telepono ni David at tumawag sa 911. Tumakbo siya patungo sa banyo habang sinusundan siya ni David na may balak patayin siya. Sinabi ni Emma sa operator ng 911 na sinusubukan siyang patayin ng kanyang ama. Binuksan ni David ang pintuan ng banyo at itinapat ang baril kay Emma. Bigla na lang lumitaw ang kasambahay sa likod niya na may hawak na rifle. Nang malapit ng patayin ni David si Emma, binaril siya ng kasambahay. Pinanood ni Emma habang bumagsak ang kanyang ama at namatay. Dumating din ang mga pulis. Kinabukasan, dumating si Tia Angela sa lugar ng insidente. Sinabi niya kay Emma na marahil may sakit ang kanyang ama. Nagtapos ang pelikula sa pagyakap ni Emma kay Angela at ngumiti siya ng malamig na parang mandaragit.